Bumalik ako sa probinsya last week, biglaan, kasi may namatay sa amin. Close ako sa kanya at matagal din akong hindi umuuwi. Nasa Manila ako for work tapos bihira akong makabalik. May guilt na kasama yung pakiramdam na bakit ngayon lang pero wala na akong magagawa doon. Gabi na, nung bumiyahe ako, na-delay yung bus, umulan, tapos late na ako dumating sa bayan. Sarado na halos lahat. Wala na ring regular na tricycle sa terminal. May ilang motor na nag-aalok pero ayokong sumakay mag-isa sa hindi ko kilala. Pagod ako at gusto ko lang makauwi ng maayos. May isang matandang lalaki sa may waiting shed. Hindi ko siya kilala pero mukhang taga doon. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Sinabi ko yung barangay. Tumango siya tapos sabi niya, kung maglalakad ka, huwag kang sasagot pag may tumawag. Kahit pangalan mo. Hindi siya tumawa. Parang normal na babala sa kanya. Wala akong choice kundi maglakad. May part na highway, tapos looban. Hindi siya sobrang layo pero madilim paglagpas ng bayan. May street lights sa una, tapos may gaps na. May puno, damuhan, at ilang bahay na malayo ang pagitan. Habang naglalakad ako, hawak ko yung phone ko, flashlight on. Backpack sa kabila. Naririnig ko yung kuliglig, aso sa malayo, minsan may motor. Normal naman. Pinipilit kong maging kalmado kasi pagdating ko sa bahay, may wake, may tao, may bigat. I was already carrying grief. Mga ilang minuto pa, may nakita akong nasa gilid ng daan. Sa una, akala ko aso. Maliit, payat, dark ang kulay. Nakaupo sa tabi ng damo, nakatingin sa akin. Tinapatan ko ng flashlight. Hindi siya umiwas. Hindi rin siya kumilos. Parang naghihintay. Paglapit ko, may narinig akong boses. Jay, malinaw, buo, parang tinawag ka sa loob ng bahay. Napahinto ako. I looked around, expecting may tao sa dilim o may bahay na may nakasilip. Wala. Narinig ko ulit, mas malapit. Jay, dito? Di ko ma-explain, pero hindi siya tunog sigaw sa malayo. It felt close, like beside my ear, pero walang tao. Nanlamig ako. Naalala ko agad yung matandang lalaki. Huwag sasagot. Kahit pangalan mo. Nagpatuloy ako. Hindi ko sinagot. I tried to keep my steps steady. Pinanatili kong nakaturo yung ilaw sa harap. Sinasabi ko sa sarili ko, pagod ka lang. Drift. Pero narinig ko ulit yung boses at nag-iba siya. Jay, boses ng tatay ko. Patay na tatay ko for years. Pero kilala ko yung tono niya. Yung tawag na hindi mo pwedeng balewalain. Sumikip dibdib ko, muntik na akong sumagot ng pa. Pero nalunok ko. Di ko alam kung paano ko nagawa, pero pinilit kong hindi magsalita. Sa gilid ng paningin ko, gumalaw yung nasa damuhan. Tumayo yung akala kong aso. Dahan-dahan, tapos isang hakbang papunta sa kalsada. Yung pagtayo niya, hindi tugma sa aso. Parang mabigat yung likod. Parang hindi natural. Hindi ako lumingon ng buo. I kept my eyes forward. Mas gusto kong umabot sa part na may bahay at ilaw kaysa malaman ko ano talaga yung nasa likod ko. Jay, sandali lang. Sabi ulit ng boses ng tatay ko. Doon ako napaluha. Hindi lang takot. Drift. Yung part ng utak mo na gustong maniwala kahit alam mong imposible. That's what hurt the most. Parang ginamit niya yung hinahanap ko. Napabilis ako ng lakad. Sumabay yung tunog ng mga paa sa likod ko. Hindi tunog takbong aso. Hindi rin tunog tsinelas ng tao. Parang damp footsteps on dry road. Minsan 2 tapak, minsan 3, tapos hihinto. Tapos susunod ulit, parang nakikipaglaro sa pacing ko.
Hindi ako tumakbo. Pinilit kong wag. I just walk faster, breathing slow, trying to stay present. Tapos bumulong siya, close ulit. Jay, tingnan mo ako. Nanginig yung kamay ko. Gusto kong umiyak at sumigaw pero wala akong ginawa. I kept moving. Parang alam ng katawan ko na pag lumingon ako may mangyayari na hindi ko kayang ayusin. Nasa bandang curve na ako, yung part na mas madilim dahil sa mga puno. Biglang nag-vibrate yung phone ko. Incoming call. Unknown number. Tinitigan ko yung screen. Weird kasi mahina signal sa area pero may call. Tapos sa taas, may label. Papa. Wala na akong papa contact. Matagal ko nang dinelete yun. Biglang tuyong-tuyo bibig ko. Tang ko naka-hover sa answer. For 1 second gusto kong sagutin. Kahit anong marinig. Then may narinig akong tunog sa likod ko, parang mababang tawa, parang hininga. Doon ko naintindihan na bait yung tawag. I ended the call. Hindi ko sinagot. Pinatay ko yung phone screen. Gumamit ako ng maliit na keychain light na dala ko kasi ayokong naka-open yung phone ko. Nakarating ako sa unang bahay na may ilaw. May aso sa loob ng bakod. Pumatok ako sa gate kasi kailangan ko lang ng tao. May lumabas na babae, late 40s siguro, halatang bagong gising. Sino yan? Tanong niya. Pasensya na po. Sabi ko, nadadaan lang po. Pwede po ba akong magpahinga saglit? May sumusunod po sa akin. Tahimik siya sandali. Tumingin siya sa kalsada sa likod ko. Mag-isa ka? Tanong niya. Opo. May tumawag ba sa'yo? Tanong niya ulit, parang alam na yung tanong. Hindi siya nagulat. Ang sinabi lang niya, hindi ka sumagot? Hindi po. Buti, sabi niya, pag sumagot ka, mas madali kang sundan. Pinapasok niya ako sa gate. Yung aso niya, tahol ng tahol, pero hindi sa akin. Sa dilim siya nakatingin. Nakatayo yung balahibo sa batok niya, parang may tinitigan siyang ayaw niyang palapitin. Kumuha yung babae ng asin sa maliit na lalagyan tapos nagwisik siya malapit sa gate. Walang kwento. Simple lang. Dito ka muna. Sabi niya, huwag kang tumingin sa labas. Tahimik kami. Naririnig ko yung low growl ng aso. Tapos may dumaan na hangin na may amoy basang lupa. Pero mas mabigat. I kept my eyes down. Then narinig ko ulit. From outside the gate, Jay. Iba na yung boses. Dry. Parang matanda. Parang ginagaya lang. Patient yung tono. Parang may aura siya. Jay, buksan mo. Yung aso biglang umalulong, mahaba, parang warning. Yung babae hindi lumingon. Sabi lang niya, huwag kang sasagot. Sumilip siya ng konti sa bintana. Hindi ako sumilip. Pero sa reflection, may dark shape sa labas. Hindi siya nakatayo like a dog. Mas matangkad. Lean. Nakayuko parang ayaw magpakita ng buo. Bumalik yung babae sa upuan. May palayo ka ba? Tanong niya, name na ginagamit mo sa Manila? Meron po. Sabi ko, minsan J lang. Tumango siya. Huwag mong banggitin ng malakas yung buo. Lalo na sa gabi. After a while, tumahimik yung boses sa labas. Hindi biglang nawala, parang umatras lang. Yung aso, humina yung growl, pero alert pa rin. Makalipas yung ilang minuto, may dumaan na motor sa labas. Malakas yung ilaw, klaro yung tunog. Sabi ng babae, ngayon, sasabay ka sa liwanag. Diretso ka. Huwag kang hihinto. Lumabas ako, hawak yung maliit kong ilaw, at naglakad ako habang naririnig ko pa yung motor sa unahan. Wala nang tumawag habang papasok ako sa looban. Pero ramdam ko na may nakatingin. I didn't stop. I didn't look back. Pagdating ko sa amin, may tao pa sa labas. May ilaw, may kape, may mahinang usapan.
Halos gusto kong umupo sa lupa sa sobrang relief. Tinatanong ako kung bakit late, bakit mukhang pagod. Sinabi ko lang, naglakad po ako. That night, nung tulog na halos lahat, I checked my phone. Wala nang missed call na papa. Wala ring unknown. Normal history lang. Pero sa contacts ko, may bagong entry. No number. No photo. Name lang. J. All caps. I deleted it immediately. Tapos pinatay ko yung phone ko. Since then, may ilang beses na nagising ako dahil parang may naririnig akong boses sa labas ng bintana. Hindi siya gabi-gabi. Hindi rin siya sobrang lakas. Enough lang para mapaupo ka at marinig. Kapag tumahimik ako, parang tumitigil din siya. Hindi ko sinasagot. I don't even whisper. Ang pinakamasakit dito, hindi lang yung takot. It's the grief. Kasi ginamit niya yung boses ng tatay ko. Ginamit niya yung tone na hinahanap ko. At for a second, muntik akong bumigay. Yun yung part na nahihiya akong aminin kasi alam kong weakness yon. Kung uuwi kayo sa probinsya at gabi na, huwag kayong mag-isa kung kaya. If you hear your name, kahit parang boses ng pamilya, don't answer. Kahit gaano ka kapagod. May mga bagay na marunong gumaya. At minsan, isang sagot lang ang kailangan nila. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.